Magandang araw pong muli sa lahat ng taga-subaybay. Welcome sa programang Tagapagabay. Samahan niyo ako sa pagbibigay inspirasyon, pagbabahagi ng salita ng Diyos, at magandang balita mula sa ating Panginoon. Ako po ang inyong tagapagabay, Pastor Police Major Fulgencio M. Canyon Jr., Chief Evangelical Base ng PNP Chaplain Service. Bakit kailangan nating basahin ang Bible? Alam niyo po, marami na pong libro ang nailimbag na nagtuturo sa atin how to become happy, how to become successful, how to be a good leader. Marami na pong naisulat na kapag nabasa po natin ito ay makatutulong naman sa atin. Ngunit ang katotohanan, ang Biblia po ay napakagandang basahin dahil ito ay totoo. Ayon po sa mga awit 119 verse 160, ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo ay pawang walang katapusan. Ang lahat ng nakasulat po sa banal na kasulatan ay katotohanan at siyang magbibigay po sa atin ng karunungan upang tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. Bukod sa ating kiniklaim na ang Bible ay totoo, napatunayan din na totoo ito dahil iisang mensahe nito kahit iba-iba ang taong sumulat sa iba't ibang panahon at pagkakataon. Nakaayon ang manilalaman nito sa mga pangyayari, sa history, at pinatunayan ito ng archaeology. Tama ang prediksyon nito ng future at makikita ito sa mga natupad na mga hula o prophecy. Nagbibigay din ito sa permanenteng pagbabago sa buhay ng tao. Pinapatunayan nito ang karanasan ng maraming mga mananampalataya na naniniwala sa Bible. Actually, ang Bible po ay nasa 1,500 taon na pagkakasulat. Iba't ibang lugar, iba't ibang tauhan, pero iisa po ang mensahe. At alam niyo po kung ano po ang mensahe. Ang mensahe po ay ang pag-ibig ng Diyos. Bakit kailangan basahin ang Bible? Dahil ito ay gabay. Alam niyo po ba yung gabay sa atin pong paglalakbay? Ngayon, ginagamit po natin yung Waze, ginagamit po natin yung Google Map para hindi po tayo maligaw sa atin pong pupuntahan. Pero may mga pagkakataon kapag sinunod natin si Waze, ay naliligaw tayo. Pero sabi po sa mga awit 119, 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Opo, ang salita ng Diyos, habang tayo po, katulad po ng buhay natin, ang buhay ay paglalakbay. At sa atin pong paglalakbay, ay marami tayong landas na tatahakin. At alam niyo po, napakahirap pong maglakad sa kadiliman. Kailangan po natin ng ilaw para hindi po tayo madapa, hindi tayo matisod, o hindi tayo mapahamak. Ito ay katulad po ng isang ilaw, no? Ilaw na tumatanggalaw doon sa daraanan po natin. At may kukumparatin po natin, ang salita ng Diyos ay katulad po ng flashlight na itinuturo sa atin kung saang direksyon tayo dapat pupunta o magtungo. At alam niyo po, nais ng Diyos na tayo pong lahat ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya habang bata pa, kinakailangan po nating mag-aral at hanggang makagraduate tayo. At alam po natin, no, ang Bible ay nagtuturo sa atin patungkol sa Diyos, patungkol sa Kanyang nilikha, patungkol sa mga mabubuting bagay na dapat nating gawin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Nais ng Diyos na tayo po ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya naman, isipin po natin kung ang isang tao po ay patuloy na lumakad sa kadiliman. At ang paglakad sa kadiliman ay ang pagpili sa gawaing masama, ay ang pagpili sa gawaing hindi nakalulugod. Kaya naman, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay tumatanglaw sa landas ng ating patutunguhan. Nais na Panginoon na tayo pong lahat ay magtagumpay sa buhay nito. Bagamat may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, ang salita ng Diyos ang magbibigay gabay, patnubay, karunungan at katalinuhan upang piliin po natin. Lahat po tayo ay may kalayaan na mamili at piliin kung ano yung mga bagay na gusto natin para po sa atin. Kaya sa mga kabataan, habang bata pa, habang pinag-aaral pa tayo ng magulang natin, sikapin po natin na makatapos ng pag-aaral. At kapag tayo po ay nakatapos na, magtatrabaho tayo
At kapag tayo po ay magtatrabaho, darating yung panahon na tayo po ay magkakaroon ng pamilya hanggang sa umabot sa atin yung pagre-retiro. Ang buhay po natin, mula pagkabata hanggang pagtanda, ay kinakailangan po natin ng gabay upang hindi po tayo maligaw. Ang salita ng Diyos ay magbibigay gabay sa atin upang hindi po tayo mapahamak. Bakit kailangan basahin ng Bible? Dahil ito ay nagbibigay ng pag-asa. Alam niyo po, katulad po ngayon, tumaas po yung krudo, gasolina. Kasunod po nito ay ang pagtaas ng bilihin. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil sabi po sa Roma, 11 talatang 4, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Alam niyo po, napakarami pong pangako sa banal na kasulatan. At sabi nga ng Panginoon, hindi kita iwanan at hindi kita pababayaan. Ako ang Diyos na manggagamot. Ako ang Diyos na nagbibigay. Isipin po natin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nangako sa atin na tayo ay kanyang gagabayan, papatnubayan at patuloy na pagpapalain. Sino tayo? Para matakot. Huwag po tayong matakot na harapin ang buhay at alalahanin po natin habang tayo po ay may buhay, tayo pong lahat ay mayroon pong pag-asa. Buhay ang pag-asa natin sapagkat ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Ang Bible ay nagbibigay ng karunungan sa ating pong pamumuhay. Ayon po sa mga awit, 11 talatang 7, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang, ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Alam niyo po, iba po yung head knowledge, iba po yung wisdom from the Lord. Ang head knowledge, yan po yung kakayanan po natin na matutunan ang isang bagay mula sa ating karanasan, sa mga aklat o sa mga bagay na itinuro sa atin. Ngunit ang karunungan mula sa Diyos ay siyang nagbibigay po sa atin ng talino kung paano po natin mapagtatagumpayan ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Opo, kaya naman mapalad po tayo kapag tayo po ay may Bible. Nararapat lamang po na ito po ay ating basahin, pagbulay-bulayan, pag-aralan, at i-apply po natin sa ating buhay. Ang Biblia ay sinasagot nito ang mahalagang tanong sa buhay. May siguradong sagot ang Bible sa mga tanong sa buhay tulad ng, sino ako? I am created in the image and likeness of God. Saan ako nagmula? Ako ay nilikha ng Diyos. At bakit ako nandito? Alam niyo po, sabi nga po ng Panginoon, mula pagkabata ay itinalaga na kita. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng atin pong nanay, ay meron na pong plano ang Diyos at meron na po siyang inihandang gawain sa atin upang atin pong gampanan. Saan ako patungo? Kung pipiliin po natin ang landas na katotohanan, naniniwala po ako na tayo po ay tutungo sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi man ito nakapagbibigay ng detalyadong sagot sa lahat ng tanong natin, nagbibigay naman ito ng sapat at totoong sagot sa mga pinakamahalagang tanong natin sa buhay. Alam niyo po, nung nasumpungan ko ang Panginoon sa aking buhay, doon ko na-discovery, nalaman ko, I am created in the image and likeness of God. And from the beginning, we are God's workmanship created. No? Created by God. And sabi doon, inihanda para gawin ang mabubuting bagay. So tayo po'y nabuhay sa mundong ito, hindi para mabuhay para sa sarili nating kagustuhan. Tayo po ay nabuhay sa mundong ito upang gawin ang kalooban ng Diyos para po sa ating lahat. Alam niyo po, kapag ipinagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon, inilagak po ang tiwala sa Kanya, naniniwala po ako na tayo pong lahat ay magtatagumpay at makakamit po natin higit pa doon sa iniisip mong pangarap, higit pa sa iniisip mong ambisyon
higit pa sa kayamanan na iyong inahangad. The moment you have discovered the beauty of life, the purpose of life, the mission of life, your life will never be the same again. Ang sarap po mabuhay sa mundong ito. Ang sarap mabuhay sa mundong ito na alam mo na mayroong Diyos na makapangyarihan na siyang gagabay sa atin at magbibigay po ng lahat ng atin po mga pangailangan. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa Bible, sa banal na kasulatan, na sa loob ng napakahabang taon ay nailimbag at ito ay naglalaman ng mensahe ng iyong pag-ibig sa sanlibutan, pag-ibig sa lahat ng tao upang maranasan pong kaligtasan mula sa iyo. Idinadalain ko po na kaming lahat na nilalang sa mundong ito ay malaman po namin kung ano po ang iyong plano, kung ano po yung aming misyon, at ang buhay na ito na aming pong pinamumuhay ay patuloy na makapagbigay ng kalwalhatian sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kabataan, pagpalain mo po ang mga magulang, pagpalain mo po ang lahat ng mga lingkod ng bayan, pagpalain niyo po ang lahat ng Pilipino, pagpalain mo po ang lahat ng tao sa buong mundo at nawa ay patuloy po namin masumpungan ang iyong kalooban may sa buhay namin ito at mangyari po ang nais mo para po sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po kami sa susunod na edisyon at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapaggabay, Police Major Fulgencio M. Canyon Jr. mula sa PNP Chaplain Service. Lagi po nating tandaan, ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. God bless us all.